So, naging classmate mo yan? Oo. Sa class 27? Oo, sir. Ano yan, sir, eh? Yung parang DPA ng NPA yan dati, sir. NPA pa lang naggumasto sa kanya yan, sir, nung mag-schooling. Taka kami na palaging may pera yan. Kaso lang, may sa kanya pala, naga-support. So, nung galing kami sa Mountain Province, sir, nag-standby lang kami for one night sa Bonifacio. Kay, yung pala, sir, panahon man ni President Marcos yun. Yung pala, may order na pala sa amin na natanggap si Kapitan Lorenzana pa yan noon. May natanggap na pala na radio message na papunta kami dito sa Mindanao. Dahil malakas ang gulo dito, sir, noon. Kaso lang, sabi ni Lorenzana, ginatanong ko kay close kami yan ni General. Sabi ko, sir, saan tayo talaga papunta? Niya, Phil, hindi ko pa alam kung saan, pero alam ko na niya, dito pala sa Cotabato, kami. Mamaya mo, pagka mga 5 o'clock na, sir, o mga 5 to 6 na sa umaga, kay si 1:30 sinakyan namin, sir, galing Manila. Yung pag-ikot-ikot namin sa airport, nakita ko man na, parang Cotabato ito Yun na, lapitan ko si General Lorenzana na, sir, Cotabato man ito, sir. Sabi niya, ano ko lang kayo, hindi ko sinabi na dito sa Cotabato kay baka marami ang matakot sa inyo na hindi magsama. Kaya sabi niya, kalakasan ng gulo dito sa Mindanao, sa Cotabato ngayon against Muslims. Ayun na. So, may prepared pa na Ranger Village doon, sir, sa Awang. Noong una, may mga cottages na. 70s yan, 78, sir. So, pagka, sir, nagpahinga kami. Next week, pagka, the following week, na, sir, 1979 na. So, hindi namin alam na si General Castro pala may radio message na galing kay Presidente Marcos na para sa amin na kami daw ang striker dito sa Cotabato. Itong grupo ng Ranger. First survey. First company pa lang yan, sir. First company pa lang ng Ranger yan. Wala pa sikat company? Wala pa. Kauna-unahan kayo? Kami ang pinakauna, sir. So, may sir, may pinakamalakas na grupo ng Iminilip noon na dito sa may Trans sa Libak, sir. North Cotabato, na yan, Sultan Kudarat na yan sa ngayon, sir. Doon pala, may maraming na rebuildi. May kampo talaga sila doon, sir. Malapad na kampo yan. Pero ang nila, panay patago, sir, yung mga bunkers nila, patago. Hinukay sa gilid ng mga bundok. So, bago kami, sir, na-deploy kami, naghanap muna ng asset na taga doon sa area. May nakuha kami, sir, na isa. Si Lorenzana yun ang nakakuha ng asset na tiruray. Native din ng upi. Ngayon, sir, nasagap niya na
info, may plenum within that week. May plenum sa 5 commanders yan. Na ang isang commander is mahigit 100 din ang tauhan, sir. Ngayon, pinapasok yung asset doon, sir. Pagpasok niya doon, kay in-out man yun, kay siyempre Tiruray, ang last na binigay sa amin na info, sir, is ganito. Ang imbis na plenum, hindi matuloy. So, isang commander lang ang nandoon daw natira. Ayun pala, ang commander na yun is may tauhan na 120 katao. Then, hindi niya alam, kay mga 3 days siguro, sir, na bumaba siya bago pumunta sa amin. Yung pala, sir, natuloy ang plenum. So, there's ang nandoon, present sa yung pagpasok na namin. Kay nilakad lang namin yan, sir, eh. Nag-cross country kami from Upi to Libak. Yung bundok na yan, ilang bundok yun na cross country. Hindi pa kami na dumaan, sir, sa sa daanan. Kung hindi cross country talaga, nagagawa kami ng mga madaanan namin. Ilang platoon kayo nun? 54 lang, 51 lang katao, sir, kay naiwan pa yung 3 sa sa kampo kay magwardya doon sa mga gamit namin. So, nagkuhan kami, sir, cross country yan. Permirong gabi, hindi namin nakuhan, sir, kay matataas yung bundok, sir, eh. Tapos, ang dala-dala namin mga pagkain, sir, is puros combat ration. Ano yun? Mga biskwit, dilata. Pero mas maganda yung mga pagkain noon, sir. Kay yung combat ration namin, sir, yung bigas, ibuhos mo lang sa canteen cup mo, buhusan mo ng tubig. Maya-maya mo, kanin na yan, sir. Maluluto lang yun, sir, sa malamig na tubig. Yun ang combat ration ng noon na panahon ni Presidente Marcos. At saka yung liver spread niya, sir, gaganyan lang kalaki. Ganyan lang kakapal. Pag makain mo yan, sir, hindi ka na gutumin hanggang tanghali. Makakain ka niyan umaga, pagka tanghali hindi ka pagutumin. Masustansya masyado, sir. Tapos, bawat combat ration, sir, may mga may mga vitamins yan. Ganyan kasarap ang pagkain noon ng combat ration. So, in short, sir, nagkuhan kami. Nag-harboring kami noong gabi na yan. Eh, malayo-layo pa man. Ngayon, yung isang kasama namin, sir, na yung si Corporal Ihing na ilang bisis na yan na naging master, balik na sa private, kay panay gaso nga. Kaya ang mga Rangers noon, sir, hindi talaga panay sa operasyon, lalo na banda doon Luzon, sir, madali mamapailan ng kaso. So, yung si Corporal Ihing, parang 3 bisis na nagmaster yun. Kaya retireable na, sir, eh. Sa length of service niya. Kaso lang, gusto man talagang magsama. Di, sama siya ngayon. Ayun, sir, sa totoo lang at sa hindi, sir, hindi kayo maniwala. Yung tao na yun, halos lahat ng mga hayop na gumagapang sa lupa, niya yung busis, masunod niya. Ngayon, ito ang pinakamasarap, sir, na kuhan kay di siyempre gabi. At saka ang characteristics ng tao na yun, sir, yung uniforme niya, hindi nagabihis-bihis yun, sir. Mabaho talaga. Ang amoy niya parang hayop. So, ganito, sir, may yung gabi na yan, nung mag-harboring kami, nagpalayo-layo siya sa amin. Ngayon,
may narinig siya, sir, na busis ng inahin na baboy. Na wild pig ba, na kuha nila. Ayun, sir, kinakuha niya yun. Kay, ang busis ng baboy, masulod man niya. Siyempre, lumapit yung baboy, sir, na kuha lang siya, nakadapa lang. Sinaksak lang niya yun, sir. Walang putok. Maya mo, pagka kuhan, gapang siya pabalik. Tapos sabi niya, mga buddy, may ulam na tayo, may kakainin tayo. Hati-hatiin natin ito lahat. Ayun, gikata yun, sir. Kaya hindi man kami rin pwedeng magluto. So, may mga asin man kaming dala. Yung mga kaparti-parti namin na may team, nilagyan ng asin. Para lang ma-preserve yun. Di, sa madaling sabi, sir, sa pagka mga 4:30 o 5 na o'clock sa morning, dandahan na naman kami. The whole day, kay hindi man kami makita, sir. Kay, one man, makapal talaga ang masukal, sir. Ang mga kahoy, sir, malalaki pa eh. So, nagganda kami ng sir, ng UP na, kay makita naman yung next na na bundok. UP operation muna. Then, sabi ni CEO, sabi niya, madilim-dilim na ito, padilim na, mag-harboring na naman tayo. The second night na yung nag-harboring kami, sir. Pero pag-harboring namin, may nag-UP na doon. May isang team na nag-UP. So, nakita na, sir, yung patag na lugar. Na parang, ano ba, sir, yung parang bowl na ang kampo nila is nandito. Pero surrounded with, surrounded with bundok. Iyon palang mga bundok na yun, sir. May mga, pala yun. May mga bahay-bahay nila. Ang pinaka main camp nila, ang main house nila, yun doon ang ginalagay ang mga supplies, mga pagkain nila, mga palay. Pero napaikutan ng mga bunkers yan, sir. Ngayon, kay yung Tran River na yan, sir, may mag-cross man yan sa isang bundok na sa pagitan ng dalawang bundok, di may mababa, sir. Doon yan nagdaan. Di sa habang nagalakad kami, may pala, sir, yung bundok na yan, ang tubig doon pala nagadaan sa ilalim. Yun ang dinaanan namin, sir. Paglabas namin ngayon sa yung parang cave na yan, kampo naman pala, sir. Doon na, nakapasok kami. Pagpasok namin, di siyempre mga rangers, well-trained kami. Kay isang lang kami. Isang movement lang. Kay mula stroke, sir, hanggang mag-regular class, magkasama-sama kami. So, ang unity namin, talagang na-practice nyo na. Oo. So, pagka sabi ng lead scout namin, sabi niya, sir, may mga may mga tao na. Kay yung pinaka-center na nila na bahay, wala ring sir, walang dingding. Open lang ba, atip lang, at saka yung yung cover pala nila, sir, is yung mga hardwood na kahoy na pang pile. Hindi matagos ng biski importin, sir. Yung ginakover nila pa, libot nung sa tulugan nila. Yun. Nung makamalay, sir, yung gwardiya doon, ang main guard nila, naputukan yung si Corporal Ihing. Isang squeeze lang ng AK-47, sir, biyak. Ang katawan.
doon na sir nag-umpisa yung pukpukan na grabe. Kay kuwan pa sir, ang damo doon bago lang nasunog sir. Hindi pa naulanan. So yung pugon itim pa sir. Basta yung mga mukha namin sir, hindi talaga maano, akala mo kuwan na, mga igurot na kami. Kay siyempre kung magpuputok ka sir, kailangan mag-change position ka kay talagang tirahin ka ng mga high-powered firearms nila. Kasi nakaposisyon sila, di ba? Nakaposisyon. Nakaposisyon sila sir eh. Yung ano sir, yung main camp nila, main na bunkers nila, doon man naka-blaster yung 260 sir, na masinggan. Lugi kayo sa posisyon? Lugi talaga sa posisyon, sir. Pero, kuwan lang, sir. Sa 6 hours and a half na firefight, sir. Ang isa ang natamaan sa namatay si Ihing. Tapos, yung body ko na 60 gunner ko, sir, natamaan dito, sir. Biak ito. Paa. Ngayon, kay Kambal man yan, sir. Will nun ang apelido niya, sir, bisitasyon sa Biluna. Kay ang yung si bisitasyon na napungkol, sir, nakapag-asawa ng nurse doon sa Biluna. Pero retired na rin ngayon yan, sir, di bisitasyon. Kay taga Cagayan yan, sir, eh. So, ganito, pagka mag-change position kaagad kami. Pag maputo kayo? Oh, pero bilib lang talaga ako, sir, sa mga trainings ng Ranger. Kay one bullet, one kill na, sir. Hindi ka man basta-basta maggamit ng sir, ng rapid fire mo. Kay hindi ka pa nakatapos ng squeeze mo, andyan na. Kay surrounded nga kami ng kalaban, sir. Ang naging cover namin ni General Lorenzana, sir, alam mo kung ano? Yung paliguan ng kalabaw. Na dito, ganyan. May butas lang yan, sir. Doon kami ni General Lorenzana na yan. Nag-cover. Tapos bilib talagang kung sir, kung hindi man sa pagbuhat ng ating mga upuan, sir, no. Ang mga Rangers talaga, sir, hindi buluman. Bakit? Kasi, sir, ganito. Isang putok lang yan, isang tao yan, sir. Patay talaga yan. Parang sniper kung sa ngayon, sir. Isang putok, isang tao na yan, sir. Bakit isang putok na lang ang naging kuwan sa inyo? Hindi. Kay ganito, sir. Isang putok, isang tao, isang kalaban na yan. Tumba yan, sir. Patay talaga yan. So, sa amin, na 51 kami katao, bawat magputok yan, sir. Bawas sa kalaban yan. Sigurado yan, sir. Walang mintis yan. Kaya diyan kami, aywan ko kay si Lieutenant Gutierrez na yan, sir. Reserve yan, sir. Warrior din dito sa Davao yan na kuwan. Ayan, sir. Basta ang kuwan, magsabi yan na kuwan ha, amo, i-minimize ang gamit ng amo. Kaya baka makuha kami, sir. Kaya sa bagay, yung dala-dala namin is tag-2 basic load yan, sir, na M16. 6. Yung, ang akin, sir, kay M203 man. 1 basic load. 32 ka bala. M203 na bala, sir, ang dala-dala ko yan. 44 mm. Yan ang one, sir. So, amo discipline ang tawag niya. Amo discipline. Oo.
Kaya niya, hindi natin alam. Kaya yung reinforcement pala namin na 39th IB, sir, is 4 kilometers away from sa encounter site namin. Imbis na dumating sila, sir, ang mga kalaban, marami nang namatay, nakita na dyan sa makita mo talaga, sir, kay walang damo eh. Sunog man ang mga damo. Basta bawat putok, isang tao yan. Tapos yung iba, sir, na dito sa may malapit sa ilog, sir, doon nagkandahulog na doon. Nag-dive na sila doon na may mga sugat na malaki na ilog yan, sir, malalim. Doon na sila namatay na. Pati baril nila, dala-dala. Ano yung grupo ng mga? Inilip yun, sir, noon. MNLF yun noon. Pero may nakahalo na dyan na sir, na yung MI. Dalawa mang grupo yung Muslim noon, sir. MI at saka MN. Biski sa ngayon, mayroon pa nga eh. So, ang kuan, sir, matagal na gira yun? Gira, ilang oras yun bago nagkuhan kami ng weight ratio na, sir, nag-request na ng weight ratio yung pagkain, kay gutom na, sir eh. Kay yung pagkain namin na combat ration is good for ilang meals yan, sir, kay isang lata na kuan, bawat isa ibigay man yan sa inyo, ilagay mo yan sa ilagay mo yan, sir, sa combat pack mo. Yun na, naubos naman, gutom na kami. So, ang problema pa nga noon, sir, kay yung helicopter hindi makababa. Dahil may nag-aano pa man sa palibot na yung mga bunkers, may mga buhay pa. Nag-umpisa kayo sa putukan, anong oras? Mga 5:30, sir. Sa umaga? Sa umaga. Tanghali na tapos? Lampas tanghali na, sir. Kay sa kadami-dami, sir, ang sa nakuha na na info na latest info na tapos na yung operation, sir. 600 plus pala katao yung ang nabangga namin. Kay dahil sa plenum. Grabe ang kuan, sir. Ako, sir, ang mga uniforme namin na mga bago, sir. Butas-butas ito ba? Sagapang, ikot, mga boots namin, sir. Nagkanda sira yan ba? Kay hindi ka talagang in-apply. Doon ko na masabi ngayon, sir, sa iyo na ang naranasan namin training sa Ranger, na-apply talaga namin doon. Pabilisan ng kilos, sharp, pagka gamit ng bala, isang putok lang, isang tao. Nung medyo wala ng kalaban, sir, medyo nag-ano na sila? Nung medyo nagkalma na, sir, yung dalawang helicopter, nagbaba nung mga kanin namin, sir. Pero hindi talaga makababa, sir. Kay may paminsan-minsan pamamputok. So, nag-hover doon sa taas, sir. Sa lubid, pinadaan yung mga pagkain namin. At saka sabay na yung mga bala. Kasi kailangan nyo na mag-resupply din ng bala. Oo, sir. Mag-resupply na ng bala. So, may patay pa kayo? May patay pa kami. May wounded pa na 3. Ang isa na biyak ito, ang isa dito na natamaan, itong na kuan sa tenga. Tapos yung isa dito, tagos dito. Pero nakasurvive yung, sir. Kay yung bisitasyon na body ko, gitornike ko man yun, sir. Kasi nung sa class namin, sir, pati first aid,
kasama doon sa training namin. Oh. Diturnike ko yun. Sabi ko, bade, dyan ka lang. Eh, iniwan na namin ni General Lorenzana siya doon. Kay, naghabulan na eh. Sabi ko, bade, dyan ka lang. Hindi ka na nila makita dyan. Kay, talaga ito, pagka hindi tayo mag-diskarte nito, matagalan tayo. Ayan si Lorenzana, sir, bilib ako doon sa tapang niya. Kay, akala mo, sir, hindi na opisyal eh. Pag magkilos, akala mo ultimo na. Yung mga officers namin, sir, na bali, 8 na officer, sir. Pero ang pinaka-senior, Si Captain Lorenzana, sir. ah, Yung yung mga may PMA pa nga kami na si Lieutenant De Vera, sir. Fresh graduate ng PMA, nagpasok ng Ranger. Yun, isa din yung kasama ninyo. kasama. Yung dalawa na PMA, sir, na fresh graduate, tapos yung iba, mga reserve na yun. Kaya, sir, ang hindi ko lang makalimutan talaga yung ang training ng Ranger is very important, sir. Na magagamit mo talaga during encounter. Kaya kung kulang-kulang lang kami sa training doon, sir, wala. Kasi ang dami ng kalaban. Kadami-daming kalaban, sir. Magputok ko dyan, sir. Gatalsikan pa yung mga lupa sa amin, eh. Hindi ba maingay ang kalaban? Hindi. Sumisigaw, mga ganun. Yung nasa taas, sir, nagasigawan yan. Pero yung dito sa baba, sir, wala. Matahimik, pero parang may mga training din sila. Lumalaban din talaga. Lumalaban talaga, sir. So, ang kuwan yan, sir, pag medyo nawala na yung Volume of fire. volume of fire nila, doon na medyo nakapag-relax na kami. Nag-grouping by group na. Pero walang kumpiyansa. Kaya talagang baka ma-snipe pa. Ngayon, panay na ang radyo ni General Lorenzana sa Simcom na, sir, pwede na kami na mapuntahan dito. Kaso lang, ang mga 6x, sir, doon din kami mag-ikot pa, sir, papuntang Upi. Nag-ikot pa papuntang Upi. Ngayon, ang pinakamasaklap na pangyayari, sir, sa 6x. Hindi nyo ba na-clear na yung area? Na-clear na yun, sir. Na-clear na. Sir, hindi ko na babanggitin, sir, yung mga, yung mga Namatay. namatay, tapos yung mga baril na recovered. Sa bagay, wala na rin kami lahat sa serbisyo, eh. Pero marami, sir. Maraming baril. Marami. Ang AK-47 lang, sir. Naku, mga bago pa, sir. Siyempre, kami, sir, ganito. Yung ilog ng Trana yan, sir, kay malaki man yan. Tagos man yan doon sa Bagong Bayan. Bagong Bayan dito sa South Cotabato. Ang amoy ng tubig, sir, mabaho. Siguro, ang karamihan ang marami na hindi namin mabilang-bilang, sir. Yung karamihan ng mga nagko-cover doon man sa may pangpang, na malapit sa ilog. Pag nakuha yan, mahulog yan sila doon. Mag-jump na lang doon sa ilog. Marami, sir, talaga ang patay. Ang after encounter report, sir, siyempre mayroon tayo niyan.
may magpasok man yan doon na mag-investigate kung ano. Basta kay sa 600 plus sir ang nag-attend ng plenum. 400 plus ang nawala. Grabe talaga. Kay kung magkita pa kami ni General Lorenzana, siguro aywan ko lang kung grabe yan. Ang experience namin sir sa first encounter pa lang. Grabe na. Yun na yung first encounter nyo. Oh, first encounter yan sir ng first company. Yun yung first encounter nyo. Oh, first encounter. Alam mo sir, yung sinasabi ko kanina na yung pitong na nawarsak sir. Nagsiuwi sa Iloilo sir. Yung mga Ilonggo yun. Pero maganda rin kay ang rason nila, dala-dala man ang mga baril sir. Noong una sa amin, hindi man pwede iwan mo sa kampo yung baril mo. Kung saan ka magpunta, dalhin mo yan. Dala nila yung mga baril nila. Pagbalik, dala pa rin. So, nabuo uli yung first company. Yun na, ang sir, yun ang experience ko doon sa Unang encounter. Doon sa Libak, sa Pran. Grabe yung sir. Ang kahaba-haba na oras na ginamit doon para lang mag-subside yung putok. Kaya hindi na kami masyadong nagapaputok sir. Pagka may mabuhay pa na makita namin na may nagatayo, isang putok lang yan. Wala na. Mga sharpshooter talaga sir. Kaya dahil yan sa training namin sir doon sa Tanay pa. So,